Senado, ang kaso namin ngayon, mga 4-5 na ata na-file laban sa amin. Pero wala problema yung sa amin. Nanindigan kami kasama yung mga sundalo, yung mga maliit na kasama natin na talaga namang kayang-kaya lang patunayan yung mga nakita nila. Yung mga nakita nilang bilyong-bilyong pera, yung pag-deliver nila ng maleta. Kaya nga sinasabi ko, imbis na kasuhan itong mga taong to, imbestigahan nila kung ano yung sinasabi. Tingnan nila kung ano yung tama. Kasi kahit harapin nila to sa Kongreso, sa Senado, at kung ano mang kasong pinakaharap nila sa ngayon, ako yung naniniwala at nanindigan na talagang kayang-kaya nila. Ang problema natin, siyempre nung kay Sergeant Gutesa, di ba, na nawala. Opo, nawala. Matapos na magsalita sa Senado, kaya ngayon, tinutulungan din namin sila para maayos hindi lang yung kanilang sarili, pero yung kanilang pamilya. Sir, dagdagan ko po ang aking katanungan. Yung regarding sa mga tumatanggap ng malita, may plano po ba tayong kasuhan sila? Alam mo, yung pagkaso sa kanila ginawa na natin sa ombudsman. Kasi ang ombudsman may kapangyarihan yan, batay dun sa sinalaysay nila, na magkaso at mag-imbestiga. Ang problema natin, ayaw nilang kunin yung sinabi ni Saldico. Critical yung kay Saldico kasi sa kanya nanggaling yung pera eh. Diba? Takapos yung pera, alam niya kung saan nanggaling yung nakaw. Nagsalita na si Saldico, marami na siyang video ginawa, pero ayaw nilang tanggapin. Sabi nila, kailangan pa daw na humarap siya dito, pumunta siya dito. Eh, ayaw nga ni Saldico dahil yung buhay niya nakataya, katulad ngayon ang nangyari ng 18 Marines. Sabi ng gobyerno, si Saldico ang mastermind. Sabi ng gobyerno, siya yung nagpasiguro ng pagnanakaw. Ngayon, nagsasalita naman yung mga bataan ni Saldico, sinasabi nila kung saan napunta yung pera, ayaw naman tanggapin. At ini-question pa nga yung credibility nila, imbes yung katotohanan lang kasi na lumalabas sa ngayon. Isa na lang po, Sir Mike Repenso, ano na lang po ang mensahe ni Tatay Digong na bukas po, March 11, 2020, 1 year na po siya sa DHA. Totoo po yun, kaya napakalungkot nung Marso ang 11 dito sa ating bansa. Dahil hindi lang yun ang pagkuha o pag-kidnap kay Tatay Digong, pero yun ay pagsuko ng soberenya at kalayaan ng ating bansa. Di ba mga Pilipino, pagka nagkakaso sa ibang bansa, tinutulungan natin eh. Sinasabi natin, umuwi dito, huwag nyo naman kasuhan dyan, binibigyan natin ng legal na pagtulong. Sa ilalim ng ICC, ang batas na yan, o yung pagkakaisan dyan ng maraming bansa, sinasabi dyan, pagka ang bansa talagang magulo na, yung korte nila hindi gumagana, yung batas nila hindi napapatupad, yung lamang pupunta sa ICC. Itong nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte, talagang isinuko natin, katunayan yung investigasyon, ginawa natin, ngayon pa lang na nakikita doon sa mga security, no, yung mga marin sa sundalo, na talagang inayos nila yung kaso. Imbis na kasuhan si Tatay Digong dito, isinuko natin sa banyagang korte, isinuko natin sa banyagang batas. Yan po ang nakakalungkot, hindi lamang kay Pangulong Duterte, pero sa kalayaan ng ating bansa, sa soberenya at dignidad ng ating bansa, at sa independente ng ating mga korte. Ito pong nangyari ngayon ko lang nakaka-doon sa mga sundalo ng salita kung paano inayos yung kaso. 2017 pa, nawala na tayo sa ICC. Nagkaroon ng investigasyon 2023. Anong ginawa? Ginamit ang resources ng gobyerno, ginamit ang pera ni Saldico, kung ano man yan, galing sa nakaw, nagbigay ng security, nagbigay ng kotse, sinusundo yung mga witness, dinadala sa lugar. Ano sabi ng mga sundalo ni Saldico? Kami ay sumusundo. Tapos sinusundo namin yung witness, dinadala namin sa Maidas, dinadala namin sa Raffles. Kaya kawawa ang Pangulong ko. Tandaan ninyo, marami ng Pangulong nakasuhan. Pangulong Estrada, kinasuhan sa Pilipinas. Dito sa korte natin. Yung kaso ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, kinasuhan dito sa Pilipinas. Nakulong pareho yan sa Petras. Pero si Pangulong Duterte ang ginawa niya. Imbis na kasuhan dito, nilipad nila. Nilabas sa bansa, hindi nagkaroon ng maayos na paglilitis. Sa bansa natin, sa korte natin, at sa batas na bumabalot sa ating sambayan ng Pilipino. So, i-confirm lang po yung regarding sa house arrest na pinasa ng Senado. Alam mo yung sa House Arrest kasi ng Senado, parang binabanggit nila yung kanilang sentimento na ang Pangulong Duterte ang iuwi dito na magkaroon ng House Arrest. Pero katulad ng aking sinabi, hindi natin kasi kontrolado yung ICC pero maganda yun.
Maganda yun, bilang institusyon, nagsalita ang Senado. Hindi ko yun minamasama, tunayan, napakaganda nung para sa atin. Pero yung talagang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Kinidnap, ginawa ng kaso ng sarili ng gobyerno. Sana man lang kung dito pinaharap niyo ng maayos ang Pangulong Duterte, walang problema eh. Binuhin nyo, di ba marami sa atin lumaban para sa ating kalayaan, mga sundalo tumindig para sa ating kalayaan, para sa ating batas. Sabi nga ni Pangulong Quezon, di ba? Dito sa Pilipinas, mas dapat Pilipino magputakbo. Ito, soberenya mismo natin, isinuko natin. Dapat ang Korte Suprema magsalita. Dahil Korte nila to eh. Sinasabi ngayon, kung siya nangyari, na wala silang kwenta, na hindi nila kayang patupad ang ating mga batas. Sir, ano po masasabi mo doon sa pinapile ni Laila de Lima sa 18 Marines at saka kay Atty. Biligod? Alam mo, kasama ako dun eh. Pero meron akong pupunta kami sa NBI. Yung dami namin kaso. Pinahin lang kami ni General Anyo, ni Senator Trillanes, ni Congressman de Lima, at ni Father Flavi Pamiliano. Kahapon sir, nagpapile sila sa NBI at saka sa DOJ. Oo, at sa Miyerkules, pupunta rin ako ng NBI. Ngayon, sabi ko nga eh, handa na humarap at manindigan yung mga sundalo natin. Kahit sa ang korte, kahit sa ang hearing, papatunayan nila yung kanilang sinabi. Hindi ba sapat yung nakita nila na may mga litrato? At ang mga taong to, ang nagbitbit ng bag. Kung sinasabi nila si Saldico, ang mastermind. Kung sinasabi nila si Saldico ang nagnakaw, ito yung mga tao na nagbitbit ng maleta, nagbigay ng envelope, nagbigay ng mga paper bag ng pera. Ngayon, ginigipit nila. Ngayon, kay Kong Laila de Lima, ganun yan, personal. Sabi ko, nakita niyo ba? Oo. Dahil pagpasok daw, may dala sila nagdadala ng envelope, pagkatapos daw ng makita, nagdala-dala na yung envelope. Sila din yung ilang beses yun ha. Sila din yung nagbigay kay Father Flavi, pagka nakipag-meeting. So, itong mga to hindi na kwento. Sila mismo nagbitbit ng mga maleta. Sila mismo yung nagbitbit ng pera. Kaya ako, hindi ako natatakot dyan. Wala akong natatakot dyan. Pero kinakalungkot ko lang. Eh di ba dapat ang tingnan natin, ang tingnan ng gobyerno, ang tingnan nila, saan ba napupunta yung mga nakaw na pera? Sino ba ang nagnakaw? Paano ba ginagawang modus operandi? Ilan ba yung diniliver ninyo? Ang sabi ng mga sundalo 3 beses sa isang linggo ang delivery. Pinakamababa yung 2 milyon. O ilan yun? Halos 3 taon sila nag-deliver. Ngayon lang daw ko nakita yung ganitong klaseng pera. Sistematiko na pagnanakaw sa pondo natin. Pera ninyo, buwis natin. Yan ang nangyari sa ating gobyerno. Kaya dapat ang Pilipino, tayong lahat, talagang dapat ipagbikingan natin, malaman ang katotohanan. Wala naman tayong hinihingi eh. Wala naman tayong pinagbibintangan eh. Kailangan natin malaman yung katotohanan. Sir, bali si Katapang, di ko alam, si General Katapang ba yun? Lahat ba na 18 Marines kinasuhan at kasama rin po ba kayo? Hindi ko na alam eh. Kaya nga kanina ang dami kong sa mga abogado, ang dami naming kaso, lalo sa Atty. Baligon, na talagang napakatapang na abogado yun na tumindig. Alam niya, buhay ang nakatapat dito. Yung 18 Marines, ganun din. Alam nila, buhay ang nakatapat dito. Kung ano man yung kwento nila, sa bawat pangyayari, sigurado ko, 1,000%. Bakit? Kasi kung minsan nakipagkwentuhan ako sa kanila, paano nyo nakita yung ganito? May mga congressmen, mga kaibigan ko, senador, tumatawag sa akin. Ano daw yun? Saan ba daw nag-deliver? Ibig sabihin, alam mo lang totoo. Pag tinanong ko naman, ikikwento rin ng mga sundalo, dito daw nangyari, ito daw nangyari, sila nagbitbit dito. Dinala ng mga tao ko. Kaya ako, pag humarap sila, tingnan pa natin kung ano pa yung mga ebidensya natin. Di ba parang yung mga si Saldico, pumasok ng bahay, kumuha ng pera, nagnakaw. Tapos sabi niya dun sa nanginginakaw ng pera, binigay niya sa kabataan niyan, i-deliver mo yan kay ganito, i-deliver mo yan dito, deliver mo yan dito. Ngayon hindi na totoo lahat yun. Kasi sila na tinuturo. Sila na yung pinagbibintangan at sila yung nakita. Sir, ano masasabi mo doon sa reaksyon ni Trillanes na kaya daw si Saldico lang daw ang laging sinasabi kasi wala daw dito at siya daw yung mainit? Di ba sila naman nag-umpisa na si Saldico? Ako nga sinasabi ko, magnanakaw si Bongbong Marcos.
ang namumuno sa pagnanakaw ay si Bongbong Marcos. Bakit? Si Saldico, Committee on Appropriations. Sila yung namumuno sa Kongreso para sa budget ng gobyerno. Ang immediate boss niya, si Speaker Martin Romualdez. Hindi ka magiging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi ka pinili ng presidente. Ngayon, ang presidente nagbibigay ng budget sa Kongreso. Sabi niya, ito na yung gusto kong magawa. Mga proyektong kong gusto kong magawa. Aakyat ngayon yun sa Kongreso, aakyat sa Senado, pipirmahan ng Pangulo. Pagkatapos pirmahan ng Pangulo yun, pag lumalabas na yung budget, pinipirmahan na naman nila yun. Magkano kailangan? Magkano kailangan? Eh, puro ngayon ang program allocation. Tingnan niyo yung nangyari sa proyektong mabilis. Yung subway natin, dapat para na tayong Hong Kong at Japan. Tapos ng 2020, anong ginawa nila? Dahil sa pondo ng gobyerno, hindi mo pwedeng taasan o babaan. Hindi nilipat nila yung pondo doon sa program allocation. Yung program allocation, nilagay nila flood control. Ano nangyari ngayon? Imbis na sa 2028, eh magkaroon tayo ng subway, delayed na ng 2032. Yung mga taga-probinsya, Panay Guimaras Road, kasama po dyan. Bataan Cavite Connecting Road, kasama po dyan. Yung North Rail, pupunta ng Clark, pabalik na Maynila, kasama dyan. Yung South Rail, pupunta ng Bicol, kasama po dyan. Yung pong Laguna Lake na road network, kasama po dyan. Lahat yan delay. Magkano babayaran natin na penalty dahil hindi natin lagyan ng pondo? Penalty lang ito. 400 bilyon. Sino magbabayad? Tayo. Yan ang nangyari sa pondo natin. Kaya huwag sasabihin nila na si Saldico lang. Dahil yan si Speaker Martin Romualdez kasama at si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikaw ba presidente ng kumpanya, yung finance mo lulukoy ng budget, hindi mo malalaman? Alam mo. Dahil ikaw nag-approve ng budget eh. Ikaw nag-release ng budget eh. Kaya yan ang nangyari sa bansa natin. Ngayon lang ako nakakita na ganitong klase ng sistematikong korupsyon sa ating bansa. Maniwala ka ba, sir, na kaya siya umalis ngayon sa bansa para himukin ang iba't ibang leader na ihinto ang giyera? Naniwala ka ba na magagawa niya ni Pangulong Marcos? Wala namang problema kung sumama siya. Di ba makiusap na huminto ang gera. Pero para sa pakinggan naman nila, ibang usapan yun. Pero tama naman yun. Lahat ng Pangulo o taga-Pangulo ng lahat ng bansa dapat umapila sa nangyaring kaguluhan sa Middle East para mahinto. Pero sana, bago siya umalis, inasikaso niya na kung anong gagawin dito sa mga Pilipino na maiipit sa gera. Ano-ano ba yan? Di ba yung mga nasa Israel, nasa South Lebanon, ano ba yung mga sa Gaza? Yan yung mga naiipit sa Palestine. Yan yung mga naiipit na Pilipino. So dapat sana, yun ang bigyan mo na ng panahon paano aayusin. Dahil mabigat tong krisis na to. Ilan yung 2 milyong Pilipino? Sigurado naman ako na yung mga Pilipino na iba, hindi naman gustong umuwi kaagad. Pero kailangan may plano. Kung binobomba tong lugar na to, saan natin pwedeng umipat ang mga Pilipino? Yung mga gustong umuwi, paano natin iuwi? Yung mga, may napanood na akong vlog, sabi, anong akala ni Pangulo? Mga reptile ba yung mga Pilipino kayang lumakad tsaka hindi maglakad daw sa daan at tsaka lumilalim sa tubig, di ba pwede yun? Tapos kunyari yung libreng phone call, hindi ko na maintindihan no? Dalawa lang ang nakita kong proyekto ng Pangulo itong taon na to ha, yung nakita kong inayos niya, yung footbridge tsaka Buning at tsaka yung free phone call sa Middle East. Sir, ayon kasi sa tagapagsalita niya, sir, malinis daw ang Pangulo kasi siya daw yung nagsiwalat ng korupsyon sa ating bansa. Sino? Si Tita Claire. O yung palengkera, sir. Yung palengkera. Si Presidente, siguro akala niya nung magsalita siya, hindi makakalkal itong mga nangyayari. Kaya nung magsalita siya, maya naman kayo. Sabi niya gano'n, imbestigahan. O ano nangyari ngayon? Tuloy ba ang investigasyon? Wala. May nangyari ba sa Blue Ribbon? Wala. Meron pa nangyari dun sa tinayo niyang mismong opisina sa ilalim niya. Ang ICI, may nangyari ba? Wala. Oh, yung Independent Commission for Infrastructure, talagang independent na lang kasi isang tao na lang ang naiwan. At walang naipakulong. At walang naipakulong. Oh, pangatlo, sa Kongreso, doon nakita yung investigasyon, sinong unang huminto? Kongreso, sila. So, ito nga yung sinasabi, nung magsalita siya, nabigla siya siguro, alam niyo yung Cebu. Hindi natin akalain na ang Cebu pala, kasi sa flood control problem, ang Cebu hindi naman nasa mga pangunahing problema. May isip ba natin na babagyo sa Cebu? Na biglang bumagyo,
Bigla, grabe baha, nakita ng mga tao, ang laki pala ng pondo ng flood control na hindi gumana sa Cebu. Kaya itong mga sinasabi ni Auntie Claire, hindi ko na nga alam kung ano mga sinasabi. Parang kailangan kay Auntie Claire, puro Duterte na lang ang inatake. Diba? Wala na siyang mga sinasabi. Dapat ang tagapagsalita ng Pangulo, nagsasalita ng maayos, yung governance, yung mga kailangan gawin ng ano, hindi puro politika, chismis, marites, away. Diba? Okay, may mga attack sa Pangulo. Sinasabi natin, may attack sa Pangulo. Kailangan ba siya sumagot? Diba? Kung ang atake kung narinig ng 18 Marines, nag-deliver daw sila. Si Sandro Marcos sa Ilocos. Si Sandro Marcos ang kailangan sumagot dahil siya tumanggap ng pera. Nung sinabi nagdi-deliver sa Nara, ayan, dapat siguro, ang ICI ang dapat sumagot dyan. Lahat ng to, sinasabi nila, si Presidente sumasagot, si Auntie Claire, talagang tama rin naman siguro dahil ang simula at ang dulo ng korupsyon nagmumula sa opisina ng Pangulo. Sure. Isa na lang. Gusto ko lang malaman yung side ko kasi meron lumalabas sa social media na itong 18 Marines ang mga retired general at kayo daw po, yung ay may pumupundo. Ano po yung masasabi niyo dito? Alam niyo nung mangyari kay Gutesa at meron akong preba. Si Gutesa nung matapos sa Senado, nawala. Pero meron pa rin akong komunikasyon. Hindi ko siya direktang kausap. Nung magsalita si Saldico, sinabing totoo lahat ng sinasabi ni Gutesa, totally nawala na. At may preba ako na ikinulong nila. May preba ako na illegally detained na si Gutesa. At papatunayan ko yan sa tamang panahon. Nung nakita ko yun, sabi ko hindi na ako papayag na mangyari to dito sa mga marino at mga sundalo. Kasi itong mga taong to, ang pinaka hindi kumita sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Walang pera to, hindi to DPWH contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman, hindi sila senador, hindi sila kabinete. Ang trabaho lang nila, swelduhan sila, taga-deliver ng pera. Kaya ako, tumutulong ako hanggat kaya ko. Sa mga nakikinig at nanonood po, kung gusto niyo pong tulungan, ayusin po namin kung paano niyo sila matutulungan. Dahil sa ngayon, nagtatago sila. Dahil grabe yung operasyon na ginagawa nung nagpunta kami nung sa Valle Verde. Diba? Ngayon nga, sana gusto nila pumunta dito. Pero alam nila na sinusundan sila parati. Kaya ito ho yung hindi ko papayagan. Na ang mga taong to at ang kanilang pamilya ay mapahamak dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Ay mapahamak dahil isinisiwalat nila yung korupsyon sa ating bansa. Mapapahamak dahil ang gusto lang naman nila ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Diyan hindi ako papayag. Tutulong ako at lahat ng pwedeng tumulong hihimukin ko para alalayan sila. Gusto naman po si Atty. Levy Baligon po after na pinapadisbar po siya ng Bucor ni Katapang. Until now, 100% pa rin po ba yung pagtulong niya dito sa 18 Marines? Alam mo si Atty. Levy Baligon, talagang bilib ako dyan. Ang katapangan niyan talagang napaka yung pagmamahal niya sa bayan at ang kanyang paninindigan at katapangan, hindi mo matatawaran. Hindi yan natatakot dahil pag nag-uusap na kami sinasabi niya ito na siguro yung magagawa ko para sa aking mga anak. Ito na yung paninindigan para ayusin natin yung ating bansa. Kaya siya rin mismo, sinasabi niya doon sa mga sundalo at mga marino, wala tayong iwanan hanggang huli. Alam niya na makakasuhan siya. Alam niya na sinusundan siya, alam niya yung mga telepono namin, minomonitor. Nasasayangan ako. Imbis na yung magnanakaw, ang imbestigahan nila. Imbis na yung magnanakaw, yung kanilang i-operate, gamitin ang pera ng gobyerno, hanapin yung pondo. Kami na nagsasalita, kami na tumutulong sa mga nagsasalita ng katotohanan, ang ginigipit ng gobyerno. Nakakalungkot. Isa na lang. Personal, sir, ano naman po, kumusta naman po si Madam na Mrs. Yung asawa ko. Yung asawa ko, kinasuhan din nila. Hindi. May sabpina. Yung sa Pina. May sabpina. May kasusunod sa Pilipinas. Hindi natin alam, baka kasuhan, pero siyempre, nakakalungkot din dahil nadadama yung ibang tao. Nagkataon nga kasi yung sasakyan nasa pangalan niya at siyempre pagka yung mga sundalo kumikilos, wala akong problema na tumulong kung kailangan ng sasakyan. Pero yan yung nangyayari, di ba? Imbis sana yung NBI, ang tiningnan nila, alam mo tinitingnan ng NBI ngayon, kung sino daw ang nasa likod. Kung sino daw, ano ba daw yan, politika ba yan? Ito na nga mga tao nagsabi, may pera silang binubuhat. Pera ng Ito bayan na, na nga. pera ng bayan na nga. Sila na nga nagsasabi, bilyon-bilyon, 3 beses ang linggo. Bakit hindi nyo nang imbestigahan?
Yung asawa ko, yan, pupunta kami sa Miyerkules. Ano oras yan, sir? Alas